At eto na nga guys yung naipon kong breast milk para kay baby Brandon para in case na umalis ako hindi siya magugutom. O diba guys, ang dami. So panoorin nyo to kung paano kayang ginagawa. Hi guys! For today's vlog, samahan niyo akong kumain ng kumain. So ayan nga guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko para makapag-produce ako ng mas maraming milk. So eto nga guys, nagluto kami ng tinolang manok. Ayan, nagluto pala si Daddy. At meron niyang malunggay. So for the lunch na nga yan guys, ang peg niyan, pero unang-una ko siyang pinakita. At syempre bago nagtatanghalian, meron namang munang almusal. At eto nga yung almusal ko guys, yung tocino at Lucky Me na meron na namang malunggay. So eto guys ay nag-aalmusal ako minsan alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga. Dahil nga alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na talaga ako. Dahil nga kay baby Brandon. At eto nga guys ang kanin ko, 'di ba? Napakadami din yan. Parang kanin ng pang construction na worker na lalaki. Syempre lagi silang pagod kaya mas marami silang kumain ng kanin. At ito nga guys, kasama ko na si Dading nag-aalmusal. Ayan, ganyan nga ako kumain. Talagang sabaw kung sabaw talaga tayo guys. Kahit hindi ka naman talaga nakakapagluto ng sabaw na may mga karne, at least Lucky Me, lagyan mo ng malunggay, sold na iyon. So ito nga guys, for the kain na ngayon ang person. At naubos ko na nga ang isang platong kanin ko. At ayan, ang Lucky Me ay ubos ko na rin. At syempre nagpa-take 2 ako kay Daddy kasi sabi ko gutom pa ako. Kung mapapansin nyo guys, Lucky Me lang inulam ko kanina. Hindi ko ginalaw ang aking tocino. Talagang nakagawian ko na guys na kahit dalawa ang ulam dyan, hindi ko siya pwedeng pagsamahin sa isang plato at kainin ng sabay. Ngayon guys, kung 3 ang ulam namin, dapat 3 plato rin ng kanin ko na magkakaibang set yan bago ako kumain. Talagang hindi ko maintindihan pero talagang ganun ang nakagawian ko noon at noon pa. Kapag mga may ulam dyan, hindi ko sila kaya pagsabayan na sabay-sabay ko silang kinakain. Kailangan iba-iba ang set ng kanin sa ulam. At dahil sobrang busog na nga ako, time naman para pakainin natin si baby Brandon at time na para siya ay mag-breastfeed naman. So eto nga guys, nire-ready ko yung plastic na binili ko. Storage yan ng lagayan ng breast milk. So eto nga guys yung breast milk na nakolek ko nung nag-breastfeed sa akin si baby Brandon. So ilalagay mo nga yan guys sa kabilang side ng iyong breast. Kapag yung isang side doon nagbe-breastfeed si baby, sa kabila mo namang siyang side ilalagay para talagang tutulo yung pinaka milk niya. So, ito yung tinatawag guys na milk catcher. At ang una nga natin gagawin dyan guys, lalagyan natin guys ng lista ng oras at ng date ang plastic na ito. Ayan, susulatan mo lang siya guys ng time and date, tapos hindi ko na siya sinusulatan ng pangalan kasi syempre si baby Brando lang naman ang gagamit nito. After nyan, ilalagay mo na yan siya dito sa plastic. Ayan, kailangan sa freezer mo talaga siya guys ilalagay kapag naka-plastic na ganito para tumagal siya ng 3 months. So, 3 months yan pwede mo ma-stock dyan, tapos tutunawin mo na lang siya kapag gusto mo siyang ipainom kay baby Brandon. So eto guys, ginagawa ko to kahit wala naman akong trabaho na babalikan. Eto kasi ay baka sakali na ako ay may lakarin. So kailangan meron na siyang prepared na gatas since 3 months naman ang tinatagal nito. So mapapayo ko lang guys sa mga lactating mom dyan, kumain lang tayo ng kumain ng marami at lagyan natin ng malunggay ang ating kinakain. So katulad ko, laging malunggay ang kinakain ko, at the same time umiinom ako ng malunggay capsule o ng moringa. So pampalakas din kasi yun guys ng flow ng ating milk para hindi magutom, 'di ba, si baby. So fighting lang tayo mga mami sa mga talagang nagpapa-breast milk diyan. Hindi man madali ang bagay na ito pero kailangan nating kayanin para sa ating baby kasi sabi nga nila, breast milk is still best for babies.